Ang daming tao sa paligid, lumabas ka ng bahay mo, lumabas ka ng office mo, lumabas ka ng barangay mo, lumabas ka ng probinsya mo. Makakita tayo ng mga tamang tao sa buhay natin. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa maling tao. Kaya nawawalan tayo ng pag-asa. May chance tayo, may pag-asa tayo, okay? Okay, Gilibers, pag-usapan natin, paano nga ba tayo magkaroon ng pag-asa kahit nasa mahirap na kalagayan tayo sa buhay? Let's go! Let's go! And welcome to Hope and Happiness episode natin. Okay, so tuloyin natin ang kasaysayan ni Naaman. Alright? So, tinan natin ha. So, balikan nyo na lang po ang aking previous vlog. Last time lang yan. Bukas natin sa ating mga Bible, sa 2 Kings chapter 5, verse 2 tayo. Sabi po dito, Now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Verse 3 po, She said to her mistress, If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So, going back, no, review lang tayo. Si Naaman po is a leader, a soldier, alright? Powerful man, but he had leprosy. Okay? So, ngayon, nakabihag po sila ng isang babae. At yung babae na yon naglilingkod po sa asawa ni Naaman. Okay? So, nakita niya siguro, or siyempre, nalaman niya na marites, hindi. Nalaman niya na may leprosy. So, ang sabi niya po dito, She said to her mistress, If only my master will see the prophet who is in Samaria, he will cure him of his leprosy. So, tingnan natin muna yung kasaysayan na itong young woman na to, itong babae na to, ay alipin. Alam natin ang katayuan ng alipin. Mula dun sa Israel, dinala siya dito sa isang lugar na hindi niya kilala, hindi niya kakampi. Tama? Di ba minsan nadadala tayo sa isang sitwasyon, sa isang lugar na wala tayong kakampi, tama? So alam niyo yung feeling na wala kang kakampi. You know, I felt that nung first time ko magtrabaho sa Manila, na from Bataan, parang na-culture shock talaga ako, wala akong friends, wala akong kakilala. Ang hirap ng pakiramdam, hindi ka komportable. Ganun ang nararamdaman nitong babae na to, itong ginawang slave, okay? So hindi niya kilala, then wala din siyang freedom, alipin siya eh. So, ang gagawin niya lang, gumising, tapos mag-work, matulog, gumising, mag-work. Routine na isa kang alipin. Pero alam niyo ba, sa kabila ng ganitong sitwasyon, there is still hope. May nakita siyang pag-asa. Ang sabi niya po sa verse 3, If only my master would see. If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So may hope. Yung hope na yon, ibinahagi niya sa buong bahay na yon. Ipinahayag niya, may pag-asa. There is hope. Siyempre, alam natin na soldier to, no? Leader. And of course, as a leader, dapat pagagamot mo yung sarili mo, di ba? So siguro nanggaling na yan sa iba't ibang espesyalista, nagpagamot na, ginawa na lahat, pero hindi gumaling. Pero siya sabi niya, if only. Hope ang tawag doon. Pag nakikita mong may chance to change the situation, that is hope. So, in the middle of her situation, na mahirap, hindi komportable, nangibabaw pa rin ang pag-asa sa buhay niya. Alam nyo, minsan sa atin, pag napunta na tayo sa mahirap na sitwasyon, ang unang-unang nawawala sa atin, pag-asa. Kagad nawawalan tayo ng pag-asa, nalulugmok na tayo dun sa kahirapan. Nalulugmok na tayo sa self-pity, nalulugmok na tayo sa lungkot. Pero tumpong slave na to, sa sitwasyon na yon, nakakita siya ng pag-asa, gagaling ka, gagaling siya. There is hope. Okay? Kaya sa atin, nasaan situation ka ba? Anong kinalalagyan mo ngayon? There is hope. May pag-asa ka, kapatid. Malungkot ang sitwasyon mo, may hope. Wala kang pera, may pag-asa. Malungkot ka o naiwan ka, may pag-asa, may chance. Sabi ko nga, minsan kasi nilulugmok natin ang sarili natin sa maling tao. Ang daming tao sa paligid, lumabas ka ng bahay mo, lumabas ka ng office mo, lumabas ka ng barangay mo, lumabas ka ng probinsya mo. Makakita tayo ng mga tamang tao sa buhay natin. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa maling tao. Kaya nawawalan tayo ng pag-asa. May chance tayo, may pag-asa tayo, okay? So, second, okay, na makikita natin dito,
So, kahit na nasa ibang lugar siya, hindi komportable, she still perform. Piniperform niya pa rin yung work niya eh. Nagtatrabaho pa rin siya. Ang sabi po dito sa verse 2, and she served, Naaman's wife, serve, pinaglingkuran. Alam niyo yung salitang pinaglingkuran, nakikita natin yung mga kasama natin sa bahay. Yan na lang nga simple. Yung pagising natin, luto na yung almusal natin. Alam niyo, may kasama kami sa bahay. Pagising ko, maamoy na yung kape ko. Pagising ko, tatanungin ako, nilagang itlog ba ngayon? O pritong itlog? O isda, talbos, kamote, yung mga inalmusal nito eh. So she performs. They perform. Kung tayo kaya, yung maging katulong, magpe-perform tayo, yung kahit may sakit ka, kailangan mong maglaba, yung kahit may sakit ka, kailangan mong mamalengke, yung kahit masakit yung ngipin mo, kahit na mahirap igalaw ang kamay mo, pipilitin mong maglaba, minsan wala na, di ba? Hindi na natin nagagawa yun, pero to, ang ganda na makikita natin, she performs. So, para sa ating lahat, kahit anong kalagayan mo sa buhay, still, you perform. Perform. Diba? Akyat ka sa stage mo. Perform your role. Kung vlogger ka, perform your role. Kung writer ka, perform your role. Kung leader ka, kung salesperson ka, perform your role. You sell. Okay? And last po, third, alam nyo, sa kabila ng mga sitwasyon niya, nakuha niya pang tumulong. Inisip niya pa rin, paano ko ba tutulungan tong boss ko? Paano ba ako makakatulong dito? Dapat hindi niya napaikilaman yun eh, kasi slave siya eh. Pero sabi niya, we can help you. I can help you. Our prophet can help you. So, sa atin, minsan, di ba? Pag mahirap na yung situation natin, ayaw na natin tumulong eh. Walang tayong gusto pakialaman. Basta pinakikialaman mo lang yung sarili mo. So, wala ka ng concern sa boss mo. Wala ka ng concern sa office mate mo. Wala ka ng concern sa kapwa mo. Wala ka ng concern sa iba mong kamag-anak. Basta ikaw na lang, inintindi mo na lang sarili mo. Ito, hindi niya inintindi sarili niya. I want to help you. Our prophet can heal you. We can still help other people. Okay? So, sa atin pong lahat, maybe hindi maganda, maayos ang kinalalagyan natin ngayon. Pero, there is still hope. Okay? Kaya lagi ko nga pong ino-offer sa atin pong lahat, we can help you. You try IMG Rockstar Community. You try our community. Subukan natin si Rockstar. We can help you po. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.